Habang bumababa ka sa driveway ng liblib na tirahan sa Pransya, agad kang mapapansin ng kakaibang tanawin. Parang lumalapit ka sa bahay manika na parang totoong bahay. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nasira ang labas ng bahay na ito hanggang sa tuluyan na itong gumuho. Ngayon, parang may nagbalat ng gusali na parang kahel. Sa 10 taon naming pag-e-explore, ngayon lang kami nakatagpo ng ganito. Isa itong tunay na kakaiba at nag-iisang gusali. Matagal bago pa man bumagsak ang gusali, ito ang naging tahanan ni Claude at Alwas. Buong buhay nilang mag-asawa sa bahay na ito. Si Claude ay elektrisyan, si Alwas nag-alaga ng mga bata at bahay. Matapos silang pumanaw noong 1994 na natiling hindi nagalaw ang bahay nila, na parang buhay na museo na alay sa kanilang buhay. Sa gitna ng maraming mga bagay at alaala na naiwan, natagpuan namin ang mga liham mula sa kanilang apo, si Chantal. Ipinahayag ng kanyang sinabi ang pananabik niya kay Claude, dahilan para maniwala kaming siya ang unang pumanaw. Ngayon, tuklasin natin ang natatangi at kaakit-akit na bahay na ito at alamin ang kwento ng mga dating nanirahan dito. Bago tayo sumabak sa nakakaintrigang paglalakbay na ito, nais ko munang ipakilala sa inyo ang sponsor ng video natin ngayong linggo, ang MyHeritage. Mahilig ako sa kasaysayan pero di ko alam ang tungkol sa pinagmulan o kasaysayan ng pamilya ko. Magbabago na yan ngayon. Kamakailan, natanggap ko ang DNA testing kit mula sa MyHeritage sa Koreo. Medyo kinakabahan ako nung una, pero madali lang pala magpa-DNA test. Ang tanging kailangan ko lang gawin ay kumuha ng ilang swab sa loob ng mga 2 minuto, tapos ilagay ito ng maayos sa pakete. Ipinadala ko ito pabalik sa MyHeritage kung saan ine-extract nila ang aking DNA sa kanilang mga sopistikadong laboratorio at ibinalik sa akin pagkatapos nilang makuha ang mga resulta. Ngayong araw, nakuha ko na ang test results sa computer at sabay natin itong bubuksan. Tara Leslie, handa ka na bang tuklasin ang iyong lahi? Alamin na natin kung saan ako nagmula. Sige, sobrang excited akong makita ito Leslie. Ikaw ay 66.4% Hilaga at kanlurang Europeo. Medyo malinaw na yon. Nakatira ako sa Belgium, kaya halata na yon. 26.3% Ingles. Diyos ko, ano yon? Wala naman akong pamilyang Ingles. At 7.3% Eskandinabian. Astig talaga at proud ako maging bahagi ng Eskandinabian. Gustong-gusto ko rin ang mga bansang yon at mahilig mag-explore doon. Pero 26.3% Ingles, kaya siguro may mga kamag-anak akong Ingles sa lahi namin na hindi ko alam. Sige, tingin ko kaya ko naman. I-click dito sa tingnan ang buong ulat ng lahi. Oo, at makikita ko ang buong ulat ng lahat. At mas detalyado pa, makikita mo dito. Pransya, Belgium, Alemanya, Netherlands at Luxembourg. Doon ako nagmula. At ang mga bilog ay nakasentro sa lugar ng aking tirahan. Kaya malinaw na malinaw yon. Kaya napakatumpak nito sa ganung aspeto. At makikita mo rin na 26.3% Ingles at 7.3% Scandinavian. Astig, makikita mo pa ang mga bansang may kaugnayan ka, pati mga rehiyon at dagdag na genetic group tulad ng Netherlands, kaya malinaw yon. Nakatira ako sa Belgium, pero Dutch ang nanay ko mula Netherlands, kaya karamihan ng lahi ko ay galing doon. Tingnan natin, may tabring tawag ay DNA matches. Okay. At sa tingin ko, itong mga taong ito, oo, malamang ay kamag-anak ko sila at nagpa-DNA test din gamit ang MyHeritage, kaya makikita ko dito. Pamangkin siya ng mga magulang ko at pamangkin ko rin sa 3 antas. At may pinagsasaluhang DNA rin kami, 1.5% na pinagsasaluhang DNA. Napaka-interesante niyan. Kung gusto mo ring malaman ang lahi mo, i-click lang ang link sa description.
Iscan ang QR code sa screen at gamitin ang code na BROSOFDK para sa libreng shipping sa order mo. Salamat sa MyHeritage sa pag-sponsor ng video at sa masayang karanasan. Tara, simulan na natin ang epic na paglalakbay. Kamusta? Welcome back sa Bros of Decay. Ako si Leslie at si Mr. Danny ang nasa likod ng kamera. Kamusta? Kamusta sa lahat? Nandito tayo ngayon sa magandang Pransya at may inihanda kaming espesyal para sa inyo. Iba talaga ang lugar na ito sa mga nakita natin dati. Oo, Danny, ipakita mo lang kung ano ang tinitingnan natin ngayon. Isa itong bahay na tuluyang gumuho ang harapan. Nung una ko itong makita, akala ko peke o gawa lang sa Photoshop. Ngayon na nandito ka na sa totoong buhay, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Dati, ito ang bahay ni Claude at Always at dati isa lang itong karaniwang bahay. Pero nung bumagsak ang pader, naging parang ganitong baliw at abandonadong lugar ito. Oh, mukhang sobrang surreal talaga. Nung pinakita ko kay Danny ang litrato, sabi niya, "Wow, Grabe naman yan. kailangan nating pumunta doon." Ngayon, ilang buwan na ang lumipas at nandito na tayo sa harap ng lugar na to. Grabe talaga. Mukhang sobrang grabe talaga. Oo, parang, ha? Kalahati ng lugar na to ay bumagsak. Pero gusto ko pa rin ang itsura nito sa labas. Dati, maganda talaga ito. Mayroon itong tipikal na arkitektura mula sa lugar na ito. At oo, sa tingin ko, napakaganda ng lugar na to. Bro, halika dito at tingnan mo ng mas malapitan kung ano ang nakikita natin dito. Kita mo talaga ang kwarto sa itaas. Wow, ito. Para sa akin, parang bahay manika ito na walang mga pader. Grabe, ang ganda ng pagkukumpara mo. Oh, Parang pwede mo lang siya laruan. parang may higanting pwedeng pumasok dito at paglaruan ang gamit sa bahay. Ganun ang pakiramdam nito. Oo, sa tingin ko talagang kakaiba ito. Oh, Oo, siguro ito ngayon. At malamang kamakailan lang din ito bumagsak. Kita mo, nandito pa ang bintana at gumuho na ang pader at tayo ay. Naalala ko nung nakita ko ang mga litrato ng bahay na ito noong buo pa, kasama ang pader. Hindi naman ito espesyal noon, pero dahil gumuho na ang pader, naging espesyal na ito. May natural na pasukan dito, kaya madali tayong nakapasok sa magandang lugar na ito. Hindi pa ako nakakapasok sa isang abandonadong bahay na ganito dati. pwede ko bang gawin ng isang bagay lang? Oh. Dahil ang astig nito, Oh, pwede mong ipakita ang kwarto dito. Astig, makikita rin natin yan mamaya. ang astig talaga niyan. Pagpasok mo sa living space, ngayon ay may bukas na rin silang dining area. Oh, maganda ang tanawin. Parang terasa ito at ito ang pinakamagandang tanawin mula sa dining space mo. Sina Claude at Alwas ay medyo matanda na noong nakatira sila dito at naniniwala kami na bandang 1974 ang huling taon na nanirahan sila sa lugar na ito. Madalas dumalaw ang mga apo nila pero isa lang silang karaniwang mag-asawang Pranses na dito nanirahan. Tulad ng nakikita ninyo, ang mga kasangkapan ay nagpapakita talaga ng isang magandang hapagkainan. Ilang upuan sa paligid nito at syempre, isang chandelier na palaging nakasabit sa kisame. Sa tingin ko, hindi na magtatagal ang bahay na ito. Ilang taon mula ngayon, guguho na ito at magiging guho na lang. Oh, bumabagsak na ang ibang kwarto. Oo, sa tingin namin, malapit na ring bumagsak ang kabilang harapan. Siyempre, Oh, sasabihin namin sa iyo mamaya sa video. Silipin natin ang laman ng mga built-in na kabinet. Halos walang laman. May salamin din tayong kasama sa fireplace dito. Talagang maganda, siyempre. May ilang palamuti. Medyo interesado ako dito. Mukhang gawa kamay ito. Wala namang nakalagay dyan. Wow, ang dami nitong mga tasa at iba pang gamit. At ito ay medyo espesyal dahil mukhang hindi pa talaga nagagalaw ang cabinet na ito. Parang sa nakalipas na 40 taon mula nang umalis ang mga taong ito, ang dami talagang nakakaintrigang bagay dito. Halimbawa ito, Danny. Parang ito ay isang mixer. Sa tingin ko, hand-cranked na mixer. At meron ding imbudo para magdagdag ng asukal o kung anumang sangkap sa iyong hinahalo. Gusto ko rin ito. Ito ay isang egg cutter na nasa orihinal pa nitong packaging, hindi pa nabubuksan.
Pwede mo itong buksan at makikita mo ang bagong egg cutter mula noon. Ang astig nun. Nakalagay pa nga ang presyo sa ilalim, 165 French francs noon. Siyempre, euro na ang gamit ng France ngayon, kaya matagal na talaga ito. Oo, madalas din bumisita dito ang mga apo nila. Marami ring sulat mula sa mga apo nila. Pero ito ang kuna ng sanggol. At mula rito, pwede itong tiklupin na parang upuang may upholstery. Astig talaga. Tingnan din natin ang cabinet sa gilid na ito. Magagandang kabinet na may ilang larawan doon. Isang batang babae na nagdarasal, gaya ng nakikita mo sa bandang iyon. At dito, may larawan tayo ng batang lalaking ito. Hindi ako sigurado ilan ang apo ko, pero alam kong may isa na laging pumupunta rito. Pero maaaring higit sa isa ang pumupunta rito, at malamang na higit sa isa rin ang apo nila. Base sa mga nakita namin, sa tingin namin ang mga apo ay nasa 60 hanggang 70 taong gulang na rin ngayon. May mga bintanang bumagsak sa loob, ilang bahagi ng pader ang bumagsak din sa loob at ang iba ay sa labas ng bahay. Gusto ko rin na may mga halaman ng tumutubo dito. Tulad dati, unti-unti nang sinasakop ng kalikasan. Sige. Pupunta na ako sa susunod na kwarto. Mukhang pumasok tayo sa parang kusina o isa pang silid kainan. Sasabihin ko basta. And parang halo-halong silid. Kasi sa likod ko ay ang pasukan, kaya maaring ito ang entrance hall. Maaaring ito ang entrance hall ng bahay. Nakakabaliw, makita na pinto na lang ang natira at bumagsak na palabas ang mga pader sa paligid. Iyan ay isang kakaibang tanawin. Dito naman meron tayong isa pang cabinet. Kahit ang larawan dito ay maaaring mula kay Aloas, ang babaeng dating nakatira rito. At dito, nakakita kami ng kalendaryo. Mula 1987. Pero may ilan pang mga petsa sa buong bahay, kaya siguradong hindi ito ang huling petsa na nangyari sa lugar na ito. Maliit na kabinet sa sulok. At dito naman, syempre, hindi ako nakakita ng telebisyon sa bahay na ito, pero dapat laging may radyo o kung anumang ganun sa lugar na ito. Ang gramo ay tatak mula Pransya. Gusto ko talaga ang ganitong klase ng radyo. Ang astig ng itsura. At kahit may ilang bote pa ng alak na nakapatong pa rin doon sa ibabaw, si Nikrita ay hindi pa narinig ang tungkol doon. At pati na rin ang mga lata ng pasta, tsaa at iba pang iba't ibang bagay ay nandoon sa ibaba. At pagkatapos, meron tayong mesa dito na nakita ko ring kawili-wili dahil dito makikita ang maraming sulat ng mga apo na isinulat para sa kanilang mga lolo't lola. Tulad ng nakikita ninyo, lahat ng ito ay isinulat para kay Orclod na nandito, o kaya naman ay para kay Mem o Pepe na nangangahulugang lola at lolo. At ang mga ito naman ay isinulat ni Chantal. Dito, makikita ninyo, sinabi niya, "Mahal kong Pepe," at binabati niya ito sa ika-73 kaarawan niya at nilagdaan ito dito ng panganay na apo, si Chantal. Ginawa ito doon. Napakaganda at lahat ng mga alaala nila ay narito ngayon. At pagkatapos ay may maliit na kalan dito sa gitna ng kwarto. Ano yun nasa ibabaw nito? Ano? Beer? Ngayon ko lang nakita ang malalaking bote ng beer. Wala pa akong nakikitang malaking beer bottle. Hindi ganyan. Malalaki ang mga ito.
Oh, literal na 1.5 litro ito. Oo, Wala ka niyan. meron kaming 75 sentimetro, pero malalaki talaga ang mga ito. Baka meron kami niyan, pero hindi ako sigurado. Kahit yung manika ng bata, nakatayo pa rin sa ibabaw doon. Wow, parang literal. Buo pa rin itong buong bahay habang yung buong harapan ay nawala na, hindi na buo talaga. Hindi naman. Tingnan din natin itong kwarto dito. Tingnan mo ito. Ito ang dining room. Ito ang formal na dining room ng lugar na ito. Ang mesa na may 4 na upuan kung saan nagsasama-sama at nauupo ang pamilya. May magagandang ukit ang mga upuang ito. Si Danny rin ang naglagay ng leather na upholstery dito. Balat. Oh, balat ito. Sa tingin ko. Sa tingin ko, unan lang na may spring. Ah, talaga. At doon sa kanto, ayun, may mesa. Nandyan pa lahat ng mga papel. Mukhang naglalaro rin ang mga bata dito sa mesa, gaya ng nakikita mo. Wow! At alam mo, yung lugar na yun, Lodge, yun ay Lord's, oo. Ang ipinagmamalaking lugar ng Pransya. Wow! Isang lamparang langis ang nasa ibabaw nito. Talagang astig ng mga bagay. Gustong gusto ko itong maliit na tasa. Sa tingin ko dahil sa mga balahibo, talagang maganda ito. Isang lalaki na naninigarilyo. Isang tubo. Karaniwang Pranses na built-in cabinet. Oh, gusto ko yan. Rin. May kalendaryo doon. Danny U. 8-2. Ang saya talagang mapasama rito. Napakasosyal ng fireplace na ito para sa bahay na ito. Pakiramdam ko hindi naman magarbo ang bahay mismo. Pero hindi, ang mga gamit. Ang mga kasangkapan ay medyo magarbo. Oo. Ganito kasi ang estilo nito. Oo, itong mga upuan dito, halimbawa, medyo magagara. Masasabi ko. Oo, dito rin. Isa rin itong napaka-interesanting larawan at sa tingin ko ay may pahiwatig iyon. Si Antoine Aloas na ikinasal noon, iyon ang kanilang larawan ng kasal. Gusto ko sanang malaman ang petsa sa larawang ito, pero wala namang nakalagay. At sobrang interesting din, makikita mo na may dyaryo sa likod ng wallpaper dito. Ginawa nila yon para dagdag insulation, di ba? Oh, malamang oo. Wow! Ang interesting na agad ng ibaba ng lugar na to. Oh. Hindi ko talaga malimutan. Ah, siguro ito ang nangyari. Siguradong malakas ang ingay nung bumagsak yon. Baka may isa pang lugar dito na pwede nating puntahan. Sa tingin ko ito ang dating kusina ng bahay. Oo, nandito yung lababo at lahat ng gamit. May ilang gamit pa rin dito. May mga tuwalya pang nakasabit dito. Wow! Pati mga sapatos nandoon pa. Hindi ko makita kung saan sila nagluluto dahil walang lutuan dito sa itaas. Ayun ang lutuan. Oo, yun lang yun. Tapos, Oh, kapag inangat mo ito, oo, nursery, 3 gas burner. Uy, tingnan mo yung nakatayo sa likod. Wala akong ideya kung ano ang trabaho ng mga taong ito noon. Kung titingnan mo ang paligid, malamang magsasaka sila. o mga magsasakat mangingisda, parang lambat ito. Lambat ba ito ng pangingisda? Oo, lambat nga. Oo. Ay, wala na itong kwarto. Hindi maaari. Ay, may nakasampay pang damit doon. Wow! Nababahala ako. Lahat ng ilalim ay bumabagsak mula sa sahig hanggang kisame. Baka bumagsak na ito. Baka mawala na ang lugar na to sa mga susunod na taon. Siguradong sigurado. Wow! Ano pa ang meron tayo dito?
Lalagyan ba ito ng labahan o iba pa? May nakasabit na labahan dito. At isa pang kalendaryo. Ito naman ay mula pa noong 1977. Gustong gusto ko yung bahay na nakalarawan sa harap nito. Napakaganda. Wow, sige. May mga butas sa bubong, literal na kahit saan. May isa pa akong sorpresa para sa inyo na ipapakita ko sa garahe. Sa garahe, nakatayo pa rin ang kanilang kotse. Isang iconic na Pranses na kotse, tinatawag nila itong kambing na may 2 kabayo at sobrang gusto ko talaga ang mga ganitong kotse. Oo, ang tatak, alam mo, ang tatak, D-A-N-I. SITRON? Oo, tama. At dito, sinasabi ng rehistro na 74 at yon ang huling petsa na nakita namin sa loob ng lugar na ito. Kaya sa tingin namin, base sa rehistro at insurance, ito ang huling petsa na tumira ang mga taong ito dito. May cabrio na pwedeng tanggalin ang bubong. Pwede mo bang buksan sa side mo? Oh, bukas na ito. Pumasok ka sa loob. Gusto kong ipakita sa iyo ang sasakyan na ito. May 14,000 kilometro lang sa odometer. Wow, hindi pa ito masyadong nagamit. Tingnan mo yan. Puro analog pa ang mga gauge. Ito ang handbrake dito. May natirang kahon ng candy sa sasakyan. Ay, hindi, mga pako pala ito. Ang galing naman yan. May isip mo bang magmaneho ng ganito? Oh, ganito rin ang minamaneho ko. Hindi naman ganito kaluma, pero halos ganito na rin. Wow. Magandang kasunduan. Pare, may gamit pa sila sa kahoy at andun pa ang gulong, gaya ng nakikita mo. Wow, ang ganda niyan. At ngayon, oras na para dalhin ko kayo sa itaas. Dahil kailangan ko ring ipakita sa inyo ang mga kwarto kung saan natutulog ang mga taong ito noon. At talagang gusto ko itong hallway na dadaanan natin pag-akyat natin sa itaas. Napaka-narrow, napakaliit, pero maganda at makulay. Maraming magagandang larawan sa pader. Oh, Halos hindi ko na ito makuhanan ng video. napakaliit talaga. Wow, kakaiba talaga ang bahay na ito. At kahit saan ka tumingin dito sa mga itaas na palapag, makikita mo itong hallway, itong wallpaper sa pasilyo, ang ganda. Pati sa mga pinto, dito, sobrang grabe talaga ang atensyon sa detalye. Wow! At dito tayo papasok sa unang kwarto sa itaas. Isang napakagandang kwarto na hindi bumagsak. Parang buo pa rin ang buong pader dito. Sa tingin namin ay buo pa rin. Medyo kulang pa nga ang paglalarawan kasi pwede ba akong pumasok? Oo naman, sige lang, tuloy ka lang. Itong pader na to, parang ganun na talaga ang mangyayari. Makikita mo talaga. Hindi na talaga nakakabit, parang malalaglag na talaga lahat. Parating na si Lily, Danny. Dapat ulit isama ang lugar na to sa next road trip sa France para makita kung bumagsak at mag-update tayo tungkol dito. Astig yon kasi pagbalik natin, parang binalata na parang orange. Mas grabe pa. Most yes. Parang bahay manika na talaga ang itsura ng lugar na to sa labas. Mukhang ito ang master bedroom, siguro nga. Tingnan mo tong lugar, ang ganda at maraming naiwan na gamit. Pero tinuturo mo agad yung kama. Oh, Ibig kong sabihin, hindi mo talaga maiiwasan. Wag. gusto ko lang talaga. Sa tingin ko, isa tong fax o kung ano man. Tama ba? Pwede ko bang ipakita? Siyempre. Hindi ko alam kung ito nga. Ibig kong sabihin, malamang ay isang fox ito, hindi aso. Para sa akin, mukha talaga itong fox, lalo na kapag tiningnan mo ang buntot. Karaniwan pula ang fox,
Pero baka ibang lahi ito. Hindi, iba-iba ang kulay ng mga fox. Meron ding mga puting fox. At meron din. Meron akong maliit na kulay pula lang. Grabe. Ang kama ay kamangha-mangha rin. Maganda ang ukit, tipikal na Pranses ang kama at unan. Karaniwan talaga rito ang mahahabang unan. At pagkatapos ay mayroon tayong larawan ng isang taong nagdarasal. Ay pareho lang dun sa ibaba. Sa palagay mo, apo niya kaya iyon? Oo, apo, masasabi kong anak pero hindi ako sigurado. 70 anyos na ang apo ngayon, kaya malamang patay na ang anak sa ngayon. Wow! Ang ganda ng lamparang langis na nakatayo sa tabi nito. Ganyan din ang nai-imagine ko sa mga pelikula. At nandito rin ang mga larawan ng mga pari na nakasabit sa pader. Isang karaniwang ginagawa nila sa Pransya. Medyo kinikilabutan ako sa fox na ito sa kama. Cute siya para sa'yo. Talagang cute siya. Kung hindi mo siya titingnan, parang gusto mo lang haplusin yung fox. Ang cute kasi. Hindi naman siya parang kalansay, balahibo lang talaga. Hindi, parang rag lang. Balahibo lang. Hindi nga siya parang rug, balahibo lang talaga siya. Siguro namatay siya at tinago na lang balahibo. Tapos may litrato tayo ng isang batang lalaki dito na maaaring apo o anak. Ano yon? Halos mahulog ang kanyang pintura. Mahuhulog na pati pader. Oo. Babagsak ang pader. Ang ulo ng lalaki nandito pa rin. Walang laman doon. At pati ang kanyang jacket ay nakasabit pa rin dito. Dani, grabe, nakakabilib yan. At siguradong mahilig siya sa balahibo ng hayop sa kanyang mga damit, katulad ng hayop na nakahiga sa kama. Larawan ng babae sa harapan. Makikita natin ang isang magandang laruan ng mga bata. Magandang laruan. Hindi mo ba sa tingin maganda ito? Hindi, ang creepy niya. Tingnan mo yan. Yung manika pala. Ang tinutukoy ko, yung kama. Yung kama. Ang manika parang sobrang nakakatakot. Talagang nakakatakot siya. Ipakita mo ng mas malapitan. Parang kakainin ka niya mamayang gabi. Diyos ko, gustong gusto ko talaga ang kama na yon. Na nagbibigay ng pakiramdam na parang bahay-bahayan. Ilang pang mga litrato ng kasal dito sa itaas. Wow! Isa pa sa bandang iyon. Naghahanda na silang magpakasal. Itong isa lalo na. Gustong gusto ko ito. Ang daming emosyon. Sobrang ganda. At sobrang... Di ko alam, pero gustong gusto ko ang larawang ito. Nahuli nito ang sandali, isang sandali sa kanilang buhay. At isa rin itong napaka-engrande na fireplace, o mas engranding fireplace. Magandang kwarto. At mas magiging kamangha-mangha pa ito kapag nawala na ang pader. Kailangan lang maghintay. Panahon na ang bahala para sa atin. Gaya lang dito sa kwartong ito. Grabe, parang panaginip. Kita mo talaga ang buong driveway mula sa kwartong ito. Diyos ko, dati rin bang silid tulugan ang kwartong ito? Hindi ko alam. Siguro dati itong playroom or kung ano man. May ilang upuan na naiwan, ilang piraso ng muebles, at pagkatapos, buong bintana na nakahiga sa sahig. Grabe. Gusto mong ituro bilang stroller, di ba? Ibig kong sabihin, nasa gitna kasi ng daan. Paano ko naman hindi mapapansin? Magandang stroller ba? Silipin ko lang sandali kung anong laman yan. Plansahin ang mga damit? Ay wow! Napunta na ako sa dry cleaner. Kamangha-mangha. Nakahiga pa rin ako dito sa kabinet at pati na rin sa upuan. Hawak pa rin ng baby ang pagkakatayo dito. Pansinin mo, pati kuna ng baby maganda ang disenyo. Doon, lahat ay pinag-isipan na.
At pagkatapos, meron tayong isa, hindi, meron pa tayong isang kwarto dito at iyon ang banyo. At iyon ang kwarto kung saan literal na bumagsak sa sahig ang buong bathtub. Oh, wala nang pader at makikita mo na ang bathtub dito. Ipinakita lang namin ito sa'yo mula sa ibaba. Gusto ko kung paano parang nakasabit lang yung inidoro. Oh, Grabe talaga. Sige, maghanda ka para sa kwartong to dahil isa to sa mga paborito ko dito sa lugar na to. wow. Tingnan mo yung tanawin. Pwede mong ibenta ang kwartong to sa booking website bilang kwarto na may magandang tanawin. Oh, Ang galing nun. Parang totoo nga. Dani oh. Wala na yung buong harapan, pero maganda pa rin talaga yung kwarto. oh. Maayos pa rin ang kama, nandoon ang unan, at nakatayo pa rin ang mga nightstand sa gilid. Grabe. Damhin mo lang lahat. Pakiramdam ko talaga ang wild nito. Ngayon, meron na tayong malalaking salamin o hindi naman talaga salamin, mga pader na gawa sa salamin. At parang natural lang, hindi nga talaga salamin. Basta, Oo, tama. parang may kulang na parisukat sa frame, parisukat ng lahat. May aberya yata sa matrix. Tingnan mo, pwede kang tumayo dito sa gilid at abutin ang puno sa labas. Grabe ang wild nito. Nakakagulat na matibay pa rin. Di ko alam kung hanggang saan ang tibay. Ayokong subukan pa. Pero para sa akin, hindi siya matibay gaya ng nakikita mo. Ayan, bumagsak na nga. Ibig kong sabihin, Oh, kapag umulan or may bagyo, tiyak may mga pangangailangan sa taglamig na mawawala. at pagkatapos, siguradong babagsak ito. Nandoon pa rin ang mga damit. Uy, isa na namang larawan ni Luis dito. Ano pa kaya ang meron dito sa kabinet? Puno talaga ng mga gamit. Pero gusto ko talaga itong mga sombrero. Wow, balo pala siya. Oo, parang sombrero ng balo ito. May tradisyon din dito sa Pransya. Di ko lang alam kung meron sa Portugal. Kapag namatay ang asawa, ang babae ba ay 1 taon magsusuot ng ganitong sombrero o itim na damit? Oh, itim na damit. Oo, hindi na ito masyadong karaniwan ngayon. Pero dati ay ginagawa talaga ito noong mga panahong iyon. Isa pang fireplace, pati na rin sa kwartong ito. Oo, ibig kong sabihin, para lang ipakita ito. Salamat muli sa MyHeritage sa pag-sponsor ng video ngayong linggo. Kung interesado kang malaman ang pinagmulan mo, i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Hayaan mo akong dalhin ka sa labas ulit para ipakita sa'yo ang harapan. Dahil, Oo, hindi na tayo makakakita ng ganito ulit. Naniniwala ako. At siguradong sulit ipakita ulit. Wow, ang bahay manika, Dani, ganyan ko na siya tatawagin. Sa tingin ko mula ngayon, talaga, oo, hindi mo nagustuhan ang pangalan. hindi ito bahay manika. Pero gusto ko yung pagkasabi mo. Pero oo, namnamin natin lahat ito. Ito ang bahay ni Naklo at Elwas at ang kanilang kahanga-hangang lugar kung saan nila pinalaki ang kanilang mga anak at apo. Ngayon, sa kasamaang palad, iniwan at wasak na ito. Gusto kong pasalamatan ang mga taong ito sa kanilang buhay. Gusto kong pasalamatan sila na pinayagan nila kaming kunan ng video ang kanilang lugar at umaasa akong ginawa namin ito ng may paggalang. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Tingnan nyo rin si Danny sa likod ng camera. Nasa ibaba ang link niya. Salamat at paki-check din ang description. May link doon kung saan pwede nyong suportahan kami at kung saan kayo pwedeng bumili ng merch at iba pa. Maraming salamat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa pang kamangha-manghang episode. Paalam, mahal ko kayo.